Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Seryo. Taong 1988. Probinsya ng Cagayan de Oro. Ramir, Bakong, nahihanda nyo na ba yung mga dadalhin? Mamaya andyan na yung susundo sa atin ha. Baka mamaya maiwan kayo. Wika ni Seryo bago tuluyang sumakay ng bus. Mula Maynila, pupunta sila sa Cagayan de Oro para magbakasyon sa tiyahin na si Tia Ason. Nakatanggap ng paanyaya ang mga magulang ni Seryo sa gaganaping pista sa lugar. Dahil hindi makakadalo ang mga magulang, kaya si Seryo na lamang kasama ng mga kaibigan ang pinapunta nila. Noong una, ayaw pa sana ng binatang tumuloy. Ngunit sinuhulan siya ng mga magulang para pumunta sa tiyahin. Oo, maayos na. Ako pa ba? Siyempre, ito ang unang beses nating pupunta sa probinsya. Kaya dapat, handa ako palagi. Sagot ni Ramir. Ano bang dapat dalhin pagpunta doon? Hindi pa ako nakakaranas magbakasyon Kung hindi pa nga ako sinabihan ng tatay mo na libre kami, hindi naman ako sasama Sayang ng pera. Alam niyo na. Wika ni Bakong. Sa kanilang tatlo, si Bakong lamang ang galing sa mahirap na pamilya. Subalit sa kabila nun, isa ito sa matalik na kaibigan ni Seryo dahil sa kabaitan nito. Ano ka ba? Huwag ka nang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Isa pa ngayon lang din naman ako makakarating sa lugar nila Tia Ason. Balita ko, may ilog malapit doon sa kanila. Sigurado, masarap maligo ron. Oo nga pala, walang masyadong kabahayan doon ha. Sa pagkakatanda ko sa kwento ni tatay, doon pa yun sa liblib na lugar sa probinsya Wika ni Seryo habang papaakyat ng bus. May kalayuan sa syudad ang lugar na pupuntahan ng tatlo. Mula sa terminal, ilang oras pa ang bibilangin bago marating ang eksaktong lugar. Nasa dulong parte ito malapit sa malaking ilog at talon. Matapos ang ilang oras na biyahe. O Insan, kumusta ka na? Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas dito. Kamuntikan pa nga kitang hindi makilala Ang mabuti pa siguro, tara na. Naghihintay si nanay sa bahay. Ipinaghanda niya nga kayo ng kinilaw at sinugba. Paanyaya ni Domeng. Ikaw nga ang hindi ko kagad nakilala Mamang mama ka na Mabuti pa nga, gutom na kami ng mga kasama ko Sa sobrang pagkasabik ng dalawang to, ni hindi na nga kami nakakain ng almusal. Ito nga pala si Ramir. Yan naman si Bakong. Mga kaibigan ko. Sila tatay kasi ayaw akong papuntahin dito ng mag-isa. Kaya eto, sinama ko na lang sila. Tugon ni Seryo. Matapos maipakilala ni Seryo ang mga kasama, kagad naman silang sumakay ng tricycle ni Domeng. Nasa likod si Seryo kasama ang pinsan, habang si Bakong at Ramir naman ang nasa loob. Insan, kamusta naman yung kapihan sa inyo? Naikwento ko yun sa mga kaibigan ko Huwag niyo kalimutang patikimin sa kanila ha. Tsaka pinangako ko sa kanila na maliligo tayo sa talon. Yung kinikwento nila tatay na malapit dun sa bahay niyo. Wika ni Seryo.
Si Tia Ason ay may-ari ng taniman ng kape na inaangkat mula sa probinsya hanggang Kamaynilaan. Negosyo na ito ng pamilya simula pa sa mga ninuno. Walang problema, Insan. Sa katunayan nga nakahanda na yung kape para sa inyo. Alam ni nanay na yun ang una mong hahanapin Huwag kayong magmadali. 2 linggo naman kayo dito Sapat naman yun para malibot niyo ang buong lugar. Tugon ni Doming. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, narating na nila ang destinasyon. Tahimik ang lugar. Malamig ang hangin at kahit may kataasan na ang araw, hindi ito masakit sa balat. Ay, ang ganda dito. Totoo nga yung sabi mo, seryo. Ganitong ganito yung nasa isip ko Mabuti na lang talaga. Pinayagan ako nila tatay. Wika ni Ramir. Ang tahimik, Doming Wala bang aswang dito? Parang ang layo natin sa syudad Ang sabi ni Lolo, sa ganitong lugar madalas sila nagpapakita. Tanong ni Bakong. Lumaki ito sa pamilya ng mga mapamahiin at naniniwala sa mga bagay na higit sa mga ordinaryong tao. Pasensya ka na, Insan Albularyo ang lolo nitong si Bakong Kaya yan, nahawa sa mga paniniwala ng lolo niya. Ang buti pa, tara na, nagugutom na talaga ako Wika ni Seryo. Dahil nagmamadali na ang pinsan, hindi na nasagot ni Doming ang tanong ni Bakong. Ay Diyos ko, narito na ang pamangking ko. Kamusta ang biyahe niyo, Seryo? Mabuti naman at may mga kasama kang kaibigan. Tara, kain kayo. Kanina pa naghahantay ang mga niluto ko sa inyo. Bungad ni Tia Ason. Matapos magmano at maipakilala si Ramir at Bakong, kaagad na silang pumunta sa pagkainan. Maalala ko lang yung sinabi mo, Bakong. Totoo ba yun na kapag liblib na lugar kagaya nito, may aswang talaga? Di ba hindi naman dito yun? Tanong ni Ramir habang kumakain sila. Alam niyo ba, tama naman niyang kaibigan niyo. Kahit saan pwedeng may aswang na nagtatago. Pero hindi lang aswang ang dapat iwasan habang nandito kayo. Meron ditong bantog na mangkukulam. Nako, wag na wag niyo siyang kakausapin o titignan. Domeng, ikaw na ang bahala sa 3 ito. Huwag mong hahayaan na wala silang kasama sa pag-alis. Mahirap na't makasalubong sila ni Aling Marta o kaya ng anak niya. Baka kung anong gawin pa sa kanila. Bili ni Tia Ason. Dahil sa narinig, nagbago ng bahagya ang muka ng 3. Mas nakakatakot po ba yung mga mangkukulam kaysa sa aswang? Alin po ba yung mas delikado? Tanong ni Seryo sa tiyahin. Sa tanong mo, iho, ang aswang, masasaktan ka lang kapag nakaengkwentro mo. Lalo pa kung wala kang alam sa lihim na karunungan. Pero ang mga mangkukulam, kahit malayo, basta nakurusunodahan niya, maaari niyang kulamin. Minsan pa nga maaari itong maging sanhi ng kamatayan niyo. Kaya hanggat maaari, huwag kayong lalabas ng bahay nang wala si Domeng. Malinaw ba yun sa inyo? Tugon ng tiyahin. Napaisip si Seryo. Paano naman nila masusulit ang bakasyon kung may banta ng mangkukulam sa paligid?
Huwag na kayo masyadong mag-alala. Gusto lang naman mag-ingat ni nanay eh. Pero bibihira namang magawi dito sa lugar natin yang si Aling Marta. Mas madalas siyang namamalagi sa kabundukan. Iwas din siya sa mga taong galit sa kanya dito sa baryo. Tsaka, hindi naman niya kayo basta sasaktan ng walang dahilan eh. Ang mabuti pa, kumain na kayo. Sayang yung init ng pagkain eh. Wika ni Doming. Doon lamang natikman nila Ramir at Bakong ang walang kapares na sarap ng kape. Mula mismo sa taniman ng tiyahin. Hindi katulad ng kape sa Maynila na may halong kemikal. Kinahapunan, nagyaya naman si Doming na mamasyal sa kapihan. Hindi ko inaakala. Ganito pala kalawak yung kapihan ng pamilya natin, Doming. Buong akala ko, kapirasong lupa lang eh. Hanggang saan ba yung hangganan nito? Tanong ni Seryo. Itinuro naman ni Doming kung hanggang saan ang pag-aari. Tila mula doon hanggang sa malayong bundok. Habang naglalakad naman papunta sa sentro, napansin nila Bakong. Mula sa tinutuluyan wala pa silang nakikita na ibang kabahayan. Doming, bakit parang walang ibang bahay na malapit sa inyo? Hindi ba kayo natatakot dito? Mukhang kayo na yata yung pinaka nasa liblib eh. Puna ni Bakong. Oo nga no. Napansin ko din yun. Saan ba nakatira yung mga tauhan niyo sa kapihan? Parang ang lalayo ng bahay nila eh. Dagdag ni Ramir. Ayun ba? Hindi nyo lang talaga mapapansin kung mula sa kalsada. Nasa kakahuyan ng karamihan ng mga bahay dito eh. Hindi sa gilid ng kalsada. Kung papasukin nyo yung mapunong parte ng lugar, makakakita kayo ng ilang kabayan. Pero dyan talaga sa parte papuntang kanluran, bihira lang talaga ang tao. Papunta na yan sa kuta ng mangkukulam na sinasabi ni nanay. Kaya iwas sa mga tao doon. Kaya kayo siguraduhin yung hindi kayo pupunta dyan kahit anong mangyari. O kahit sinong magyaya sa inyo. Noong nakaraang pista dito, may grupo din ng mga bakasyonista. Pero hindi sila nakinig sa babala ng mga taga rito. Nagpumilit silang pumunta sa gubat. Pero hanggang ngayon, wala nang balita sa kanila. O kung nakauwi man lang sila ng buhay. Tugon ni Doming. Hanggang sa may nakasalubong silang dalaga. Magandang araw Maria. Mukhang inabot ka na ng hapon . Pagbati ni Doming sa dalaga. Magandang hapon, Doming. Mukhang may mga bisita ka. Andito ba sila para sa gaganaping pista sa baryo? Tanong ni Maria. Oo, mga pinsang ko. Magbabakasyon sila dito hanggang pista. Sige na, mauna na kami. Tugon ni Doming. Napatingin ang tatlo sa dalaga. Tinitignan nila ito hanggang sa makalagpas. Huwag nyo nang titigan. Sa daan lang ang tingin nyo. Para na din yan sa kaligtasan nyo. Wika ni Doming sa tatlo. Para sa kaligtasan namin? Bakit? Ano bang meron sa babaeng yun? Mukha naman siyang mabait . Tanong ni Seryo. Oo nga. Tsaka mukhang malapit kayong dalawa. Nobya mo yun, Doming Pang-asar ni Ramir. Hindi no. Hindi ko siya nobya. Yun yung anak ni Aling Marta. Si Maria. Kaya nga inunahan ko na ng bate bago pa kayo mausog . Mabait naman yan si Maria. Kaso,
Nag-iisang anak yan na mangkukulam. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan nyo na. Huwag nyo na balaking makipag-usap sa kanya kung ayaw nyong pag-initan kayo ng nanay. Babala ni Domeng. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad sa sentro. Walang alak sa tahanan nila Domeng, kaya naisipan nilang pumunta ng merkado para makabili at ipulutan ang natirang inihaw kanina. Mahilig uminom ang magkakaibigan. Ngunit kakaiba ang mga alak na nakita nila doon. Ngunit ganun pa man, sinubukan pa rin nila seryo dahil ayon kay Domeng, ito ang paborito nilang inumin sa probinsya. Ang simple lang ng buhay dito sa inyo, Insan, no? Bukod sa pag-aalaga sa kapihan, ano pa bang pinagkakabalahan nyo? Kung ako siguro yung nandito, baka mapaliw na ako eh. Wika ni Seryo. Binatang lumaki sa ingay ng paligid. Tutugon na sana si Domeng. Kaya nga lang, may narinig naman silang tunog ng tiktek. 2 beses itong dumaan sa kanilang uluhan. Hindi nila ito nakita dahil madilim na ang daanan ng mga oras na yon. Teka, ano yun? Ang laking ibon yata ano na. Normal ba yun dito sa lugar nyo, Domeng? Tanong ni Ramir. Kung hindi ako nagkakamali, tik-tik yung dumani. Tama ba ako, Domeng? Dagdag ni Bakong. Tama ka. Kaso, nakapagtataka naman. Matagal nang walang nagpaparamdam dito sa amin eh. 4 na taon na nang may huling bumisita dito. Tugon ni Domeng. Habang nakatingala at sinusubukang hanapin kung nasa nanggagaling ang tinig. Huwag kayong magalala. Kabahan kayo kapag humina na ang tunog nila. Ibig sabihin lang, malapit na sa atin yung aswang. Pero sa sobrang lakas sigurado akong malayo pa naman yung aswang. Bilisan na lang natin sa paglalakad. Baka maabutan tayo Siguro, tinitignan lang nila kung sino ang mga bagong salta. Dagdag ni Domeng. Ayon pa dito, bihira lamang na may atakihin itong tao sa kanila. Mas marami pa rin ang biktima ng mga mangkukulam kesa sa mga inaaswang. Kilala si Tia Ason sa kanilang lugar bilang matulungin at mabait na tao. Kaya inirerespeto siya maging ng mga aswang. Kahit yung pinaghihinalaan pa lamang. Sa isip ni Domeng, hindi nito kakantiin ang mga bisita ng ina. Ngunit ayaw pa ding magpakampante ng binata. Hindi niya pwedeng isiping ligtas sila sa lahat ng oras. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Halos sumiksik na si Ramir sa mga kaibigan dahil sa takot at pangamba na baka kunin siya ng aswang. Bilisan na natin habang malakas pa yung huni ng tiktik. Wika ni Ramir. Ngunit matapos yung sabihin ng binata, bigla namang humina ang tinig ng mga ito hanggang sa tila hindi na marinig. Seryo? Sige na, bilisan nyo. Mukhang iba na to. Nasa malapit lang ang aswang. Dalian nyo, pumasok na kayo sa bakuran. Sigaw ni Domeng. Mabuti na lamang. Ilang metro na lang naroon na ang tahanan nila. Mabilis itong tinakbo ng mga binata. Hindi na nila nilingon pa kung anong tinitignan ni Domeng sa likod. Basta nagpatuloy lamang sila sa pagtakbo. Maya-maya pa, hindi na napigilan ni Seryo na lumingon at ganoon na lamang ang pagkagulat
may malaking asong humahabol sa kanila. Sa tansya ni Seryo, kasing taas niya lamang ito. Umaangil at tanging mata na lamang na nagbabaga ang makikita. Mula sa loob ng bakuran, may matandang sumalubong sa kanila habang nag-uusal ng ilang mga orasyon, sabay turo sa direksyon ng nilalang. Nang muling lingunin ni Seryo yung aso, bigla na lamang itong nawala. Napatunganga ang tatlo sa nangyari at napatitig sa matanda. Maraming salamat po, Mang Mario. Nakapagtataka, bakit ganun ka-agresibo yung mga aswang na yon? Tanong ni Domeng. Mabuti na lang at dito na kayo hinabol malapit sa bahay niyo. Mukhang hindi taga rito sa malapit yung aswang. Iba ang dating niya at talagang may intensyon na lapain kayo. Ang mabuti pa siguro, pumasok muna kayo sa bahay niyo, Domeng. Tugon ng matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Mang Mario, ang nag-iisang albularyo sa lugar. Naroon ito sa pakiusap ni Tia Ason. Nais nitong palagyan ng pangontra ang tatlo laban sa mga masasamang elemento. Hindi nagkamali si Tia Ason. Lumalabas na batiin si Seryo at Ramir. Ang ibig sabihin lamang, lapitin ang mga ito ng masasamang elemento. Ay, ito na nga bang inaalala ko? Ayos lang ba kayo mga bata? Pasensya na kayo kung unang gabi pa lang ito na ang naranasan niyo. Matagal nang walang gumagalang aswang dito sa amin. Kaya nagtataka din ako kung bakit ngayon pa. Wika ni Tia Ason. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ason. Dalawa sa mga batang ito ang lapitin ng mga elemento. Hindi natin maiiwasang maakit sa amoy nila ang mga napapadaang aswang. Pero huwag kayong mag-alala dahil lilipas din yan. Sa inilagay ko sa inyong orasyon, siguradong hindi na nila kayo maaamoy. Pero syempre, kailangan nyo pa din ng masusing pag-iingat. Tugon ni Mang Mario. May ibinigay na mga pangontra ang matanda sa magkakaibigan. Dagdag ng albularyo. Nakabukas ang ikatlong mata ni Seryo habang si Ramir naman. Salubong ang buhok sa likuran. Madalas lapitin ng bagat ang mga ganitong tao. Mabuti ka pa, Bakong. Mukhang ligtas ka sa mga aswang . Ay, nakakatakot naman pala dito. Akala ko kanina aabutan na tayo ng malaking aso. Wika ni Seryo. Ang totoo niyan kahit itong si Bakong lapitin ng bagat, pero may tangang pangontra ang kaibigan nyo. Mukhang may kilala siyang may kaalaman sa mga anting-anting at pangontra sa aswang. Kaya mas ligtas siya kumpara sa inyo. Wika ni Mang Mario. Tama naman ang matanda. Naikwento ni Bakong na albularyo nga ang lolo. Ngunit buong akala ng dalawa noon, nag-uulyanin lamang ang lolo nito sa mga kwentong aswang at elemento. Dito lamang nila napagtanto na lahat ng kwento ng matanda ay totoo. Albularyo po ang lolo ko. Pero hindi ako masyadong nakikinig sa mga kwento at bilin niya sa akin . Ang alam ko lang po, pinadala niya sa akin tong puting kwintas para makaiwas ako sa bati at kulam. Ayon po kay lolo, mula pa daw po ito sa kabundukan ng Cebu noong kabataan niya . Nakuha niya sa kakaibang uri ng ahas. Pagsasalaysay ni Bakong.
Nang tignan ito ni Mang Mario, namangha siya sa nakita. Abay, mapalad ka iho. Kahit ako wala pang nakukuhang ganyang uri ng hiyas. Isa yang trabong ko ng ahas. Napakalakas na pangontra sa kulam at mga itim na mahika. Pag-ingatan mo yan iho. Sigurado kung maraming magkaka-interes dyan sa tangan mo. Wika ni Mang Mario. Nagulat sila Sergio at Ramir. Buong akala nila, palamuti lamang ang suot na kwintas ni Bakong. Nabili lamang sa bangketa dahil madami silang nakikitang binibenta na ganong kwintas. Nang matapos ang pag-uusap nila at mabigyan ng pangontra ang mga magkakaibigan, nagpaalam na ang matanda. Habang ang apat naman, minabuting sa loob ng bahay na lamang uminom. Natatakot ang mga ito na baka isa sa kanila ang madagit habang umiinom sa labas. Sa mga nangyayari, mukhang mapapadami yata ang inom ko neto. Ang sabi ni tatay, hindi ko daw malilimutan yung karanasan namin dito. Hindi ko naman nakalain na ganito pala yung bubungad sa amin. Ano pa kayang susunod? Wika ni Sergio. Kahit ano, basta wag na yung malaking aso. Tugon ni Ramir. Sabay tawanan ng lahat. Magdamag silang nag-inuman. Balak lang sana nilang ubusin ang inihaw na pulutan. Ngunit naglabas pa ng karne si Doming. Kaya mas napahaba ang pag-inom. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ng mga ito dahil sa tama ng alak. Grabe ka, Insan. Wala kang patawad sa alak. Hanggang ngayon parang inaalog pa din yung utak ko sa sobrang sakit. Wika ni Sergio nang magising ito at nakita si Doming sa kusina. Akala ko naman malalakas kayong uminom. Bumibelo pa nga lang ako kagabi. Tugon ni Doming. Ang sakit talaga ng ulo ko. Ang mabuti pa siguro, puntahan natin yung sinasabi niyong paliguan dito. Sigurado, mawawala tong sakit ng ulo ko kapag nakalublob ako sa malamig na tubig. Mungkahi ni Ramir. Ang pinakaunang pakay talaga ni Ramir sa lugar. Makapaligo sa sinasabi ni Sergio na talon. Mabuti pa nga't isama mo na yan sa talon, anak. Para naman matanggal yung alak sa katawan niyo. Kumakalat na sa buong bahay natin yung amoy Sige na, pagsapit ng pista, siguradong magiging abala na tayo dito. Tugon ng ina. Dahil dito, naghanda na sila ng mga gamit papunta sa talon. Oy, huwag niyong kalimutan na magdala ng itak ha. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari habang nasa kakawian tayo. At isa pa, manguha na din tayo ng labong. May alam akong pwede nating hingian. Wika ni Doming. Naisipan itong ipatikim kila Sergio ang espesyal na putahe na gawa mula sa labong na ginataan. Matagal ko nang naririnig kila tata yan, pero hindi ko pa yan nasusubukan. Ang alam ko, yan yung mula sa kawayan, di ba? Tanong ni Sergio. Oo, Sergio. Sa batang kawayan, sobrang sarap niyan. Kahit lagyan mo lang ng sardinas at bisahin mo, kaunting sili lang Siguradong mapaparami ka na ng kain. Madalas magluto niyan si nanay noong nasa Bicol pa kami. Tugon ni Bakong.
habang pinagmamasdan ang napiling itak. Medyo mas mahaba ito at manipis kumpara sa mga kinuha nila Seryo. Nang maglaon, bandang 7:00 nasa daan na sila papunta sa talon. Mabuti na lang Seryo, hindi mo inubos na lantakan yung lempo kagabi. Kundi, wala tayong baon ngayon. Teka, hindi niyo naman siguro kinalimutan yung mga bigay na pangontra sa inyo ni Mang Mario, di ba? Tanong ni Ramir. Ako, hindi ko naman inaalis yung trabong ko sa leg ko eh. Bata pa lang ako. Nakadikit na sa akin tong kwintas eh. Tugon ni Bakong. Nako, nakalimutan ko yung akin. Pero maaga pa naman. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa atin. At isa pa eh, maliligo lang naman tayo. Huwag na lang tayong magpaabot ng dilim sa daan. Tama ba ako, Insan? Tanong ni Seryo. Tila bata itong naghahanap ng kakampi. Alam niyang dapat dinala niya ito dahil yon ang bilin ng albularyo. Ngunit tinatamad na siyang balikan ito. Basta ha, agahan na lang nating umuwi para walang problema. Saka matagal pa gawin yung labong eh, kaya kailangan nating umuwi. Tugon ni Doming. Hindi nagtagal. Narating na nila ang talon. Natulala ang tatlo at halos malaglag ang panga. Dahil sa pagkamangha sa ganda ng talon. Kung dati sa mga larawan lamang at libro nila ito nakikita. Ngayon, nasa harapan na mismo nila ito. Tama nga sila tatay. Ang ganda nga dito. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sigaw ni Seryo. Nagpaunahan naman ang tatlo sa pagtakbo papunta sa talon. Nasasabik na silang magtampisaw sa malamig na tubig. Sige na, maligo na kayo dyan. Ayusin ko lang itong mga baon natin. Susunod na lang ako. Huwag kayo masyadong lalayo ha. Dito lang kayo sa tanaw ko. Baka kung anong mangyari pa sa inyo eh. Biling ni Doming. Doming, wala bang buhaya dito? Mukha kasing may buhaya sa tubig eh. Tanong ni Ramir. Natawa naman si Seryo at Bakong sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba, Ramir? Anong buhaya ba ang sinasabi mo? Wala nun dito no? Sa tahimik na tubig sila tumitira at hindi sa talon. Baka nga sirena pang makita mo dito eh. Biro ni Seryo. Subalit habang papalapit sa talon, hindi sirena ang natagpuan nila, kundi si Maria na naliligo sa unahan ng talon. Ngunit dahil sa gulat sa biglaang pagdating nila Seryo, hindi sinasadyang nadulas ito. Tumama sa bato ang ulo at nawala ng malay. Doming! Tulungan mo kami. Yung babaeng nakasalubong natin nung isang araw, nadulas sa batuhan. Ayun inaanod ng mawala ng malay. Wika ni Seryo. Dahil sa taranta ng magkakaibigan, hindi nila naisip na sagipin si Maria at sa halip. Tinawag nila si Doming para humingi ng tulong. Mabilis naman itong pumunta sa ilog at kagad tumalon para sagipin si Maria. Teka, buhay pa ba siya? Anong gagawin natin? Tanong ni Bakong. Wala naman tayong kasalanan dyan. Hindi naman natin alam na nandito siya eh. Tsaka aksidente yung pagkakadulas niya. Tugon ni Ramir. Abala si Doming sa pagtulong sa dalaga para magkamalay ito. Mabuti na lamang, hindi ito tuluyang nalunod.
Subalit wala pa rin itong malay na mga panahong yun. Kaya naghanap si Doming ng pwedeng higaan ng dalaga. Kailangan nating antayin na magkamalay siya. Pero kapag wala pating paglipas ng kalahating oras, kailangan na natin siyang dalhin kila Mang Mario para matignan. Wika ni Doming. Kung isugod na lang kaya natin sa ospital. Total, may tricycle naman kayo, di ba? Kaysa naman mahuli pa ang lahat. Mungkahi ni Seryo. Ngunit bigla namang nagkamalay si Maria at naubo. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari? Tanong ni Maria habang hawak ang ulo. Nadulas ka sa batuhan kanina. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Mabuti na lang naroon sila Seryo. Bakit ba mag-isa ka dito, Maria? Tugon ni Doming. Madalas naman akong maligo dito eh. Hindi ko lang inaasahan na may ibang tao. Ang bilis ng pangyayari. Napalingon lang ako pero biglang nandilim yung paningin ko. Matapos yun wala na akong maalala. Wika ni Maria. Kaya imbes na maligo, sinamahan na lang nila si Doming na ihatid si Maria sa tahanan nito. Nasa taas yon ng bundok kung saan tanong nila Seryo ang taniman ng kape ni Tia Ason. Gaano pa ba kalayo yung bahay niyo, Maria? Grabe, ang layo naman ng dinadaya mo para maligo lang. Wala bang tubig sa lugar niyo? Tanong ni Seryo. Hindi niya lubos maisip na ganun pala kalayo ang talon sa tahanan ng dalaga. Sa unahan, nandyan na ang bahay nila. Alam mo insan, dito sa amin iba ang sukatan ng layo. Hanggat kayang lakarin, malapit yan para sa amin. Huwag kang mag-alala, malapit lang din naman dito yung pagkuhanan natin ng labong eh. Tugon ni Doming. Maya-maya pa, narating na nila ang tahanan ni Maria. Naroon si Aling Marta, nakaabang sa labas ng pinto. Tila inaasahan na nito ang pagdating nila Doming. Magandang araw po, Aling Marta. Ihatid lang po sana namin si Maria. Medyo nagkaproblema lang po sa paliligo namin eh. Bungad ni Doming. Ayos ka lang ba anak? Maraming salamat sa iyo Doming at sa mga pinsan mo ha. Pagpasensyahan mo na itong si Maria. Napapadalas na ang pagkamagulatin niya simula nang mapunta ang aswang sa lugar. Balita ko eh. Binisita din kayo kagabi. Tanong ni Aling Marta. Napag-alaman nilang hindi lang pala sila ang ginagambala ng aswang maging ang mag-ina. Ayon dito, tila nagkaroon ng interes ang mga ito sa anak at hindi na tinantanan. Mawalang galang na po Aling Marta. Pero alam niyo po ba kung sino yung aswang? O kaya naman, paano po ba yun mapapatay? Kagabi po kasi, hinabol kami ng malaking aso eh. Sigurado po ako, balak niya po kaming patayin. Tanong ni Seryo. Maraming paraan para mapatay ang aswang. Maaari niyo itong pugutan ng ulo at sunugin. O kaya naman tanggalan ng puso. Pero hindi ito basta mamamatay sa simpleng bawang at asin. Ang pinakamainam, iwasan nyo na lang at takbuhan. Mapalad kayo kung mapapatay nyo ito. At isa pa, matanda ang aswang na gumagala kaya mas walakas ito. Kailangan nyo ng anting-anting o kaya himala para mapuksa siya.
Tugon ni Aling Marta. Mukhang imposibleng bigyan tayo ng himala ngayon. Umuwi na tayo, Doming. Hindi ko na to gusto. Oo nga, Domeng. Umuwi na kayo. Baka kami aalis na din muna dito sa bundok at pupunta sa baryo. Doon na muna kami magpapalipas ng ilang araw sa bahay ng kapatid ko. Mahirap na. Dadalawa lang kami dito. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang panggagambala ng aswang. Hindi ko naman maaaring isugal ang kaligtasan ng anak ko. Wika ni Aling Marta. May balak din pala itong umalis sa kanilang bahay sa bundok. Kung tutuusin, labis na delikado ito lalo pat pareho silang babae. Walang aalalay sa kanila kung sakali mang subukan silang pasukin ng aswang. Mabuti pa nga siguro na umuwi na tayo. Medyo hapon na rin eh. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa kakahuyan. Maraming salamat po sa payo, Aling Marta. Mauna na po kami. Paalam ni Doming. Taliwas si Aling Marta sa iniisip ng magkakaibigan. Inaasahan nilang seryoso ang itsura ng mangkukulam at uugod-ugod na. Kulubot ang balat at may nakakatakot na itsura. Ngunit si Aling Marta, tila dalaga pa kung titignan. Makinis ang kutis, mabait at mukhang ordinaryong tao lamang. Insan, sigurado ka bang mangkukulam si Aling Marta? Parang mas bata pa yun kay Tia Ason eh. Tsaka akala ko, nakakatakot yung itsura niya. Tanong ni Seryo. Ngunit lingid sa kalaman nila ang totoong kilabot ni Aling Marta. Nagkataon lamang na niligtas nila si Maria, kaya mabait ito sa kanila. Subalit kung sila ang dahilan ng nangyari sa anak, siguradong iba ang kahahantungan nila. May oras pa naman. Mabuti pa manguha na muna tayo ng labong. Mungkahi ni Doming. Habang naglalakad papunta sa lugar na pagkukunan ng labong. Sigurado ba kayong ayos lang tong ginagawa natin? Halos padilim na oh. Umuwi na lang kaya tayo. Pagpupumilit ni Ramirez sa mga kasamahan. Oo nga, tama si Ramir. Iba na ang pakiramdam ko Mukhang kanina pa may nakasunod sa atin. Ewan ko ba. Pero ganito yung pakiramdam ko nung habulin tayo nung aswang Tama na siguro yung nakuha natin, Doming. Tara na, umuwi na tayo. Tugon ni Bakong. Ngunit tila huli na ang lahat. Dahil sa daan pa may nakatayo na malaking tao. Nakatitig sa kanila at nakahandang sumugod. Insan, akala ko ba sa gabi lang sumusugod ang mga aswang? Bakit nandyan yan Maliwanag pa naman Wika ni Seryo. Ang sabi ni Lolo, mahina lang ang aswang sa umaga. Pero wala siyang sinabi na sa gabi lang sila umaatake. Tsaka wala ng araw, Seryo. Papadilim na. Sinasabi ko na nga ba iba ang pakiramdam ko dito. Tugon ni Bakong. Ano nang gagawin natin? Ayoko pang mamatay dito. Wika naman ni Ramir habang labis ang panginginig. Maging si Seryo, hindi na maihakbang ang mga paa sa sobrang takot. Habang si Bakong naman, katuwang si Doming na humarap sa aswang. Alam ng binata na hindi handa ang mga kaibigan sa ganoong sitwasyon. Nasa isip ni Bakong ang lahat ng kabutihang ginawa sa kanya.
pati na rin sa pamilya ng mga kaibigan. Lalo na noong mga panahong nagkasakit ang ama. Pagtatanggol lamang sa kanila ang may isusukli ni Bakong sa dalawa. Seryo, Ramir, ihanda nyo lang ang mga itak nyo. Susubukan kong pigilan itong aswang. Pero kung sakaling mabigo ako, kailangan nyong tumakas hanggat kaya nyo. Kagaya nga ng sinabi ni Aling Marda, tumakbo lang kayo. Wika ni Bakong. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Bakong. Insan, sa likod lang kayo kung sakaling kailangan namin ng tulong. Hindi ko lubos sa kalain na si Mang Teodoro ang aswang. Siya ang may-ari nitong kawayanan eh. Tsaka ang alam ko, kaibigan to ni nanay. Dagdag ni Doming. Aba, nagtatapang-tapangan pa kayo. Akala nyo ba hindi ko alam ang ginagawa nyo? Balak nyo pang agawin sakin si Maria. Pwes, kung hindi ko kayo natuluyang kagabi, sisiguraduhin ko ngayon ay mamamatay kayo. Walang personalan, Doming. Mga bisita mo lang ang puntirya ko. Pero dahil nalaman mo na ang pagkatao ko, hindi na kita pwedeng hayaang mabuhay. Tugon ni Mang Teodoro. Dala ng selos sa pag-aakalang isa sa mga dayo ang nanliligaw sa dalaga. Kaya labis ang galit nito. Nang tuluyang binalot ng dilim ang paligid, kasabay nito ang pagbabagong anyo ni Teodoro. Sumugod ang aswang at puntirya si Seryo. Ngunit buong sikap naman itong dinipensahan ni Bakong. Maging si Teodoro, nagulat sa lakas ng binata. Hindi namang kalakihan ang katawan nito pero napupuna ng trabungko ang mga kakulangan. Mahusay. Mukhang malilibang ako sa pakikipaglaban sa iyo, bata. Sinong mag-aakala na may itinatago ka palang lakas? Wika ni Mang Teodoro. Bahagyang napaatras ang aswang. Ngunit nasa likod nito si Doming at nakaamba ng pagtaga. Sa bilis ng pangyayari, hindi nakaiwas si Mang Teodoro. Tinamaan ito sa likuran. Magbabayad ka sa ginawa mo, Doming. At ikaw na ang uunahin ko. Sigaw ng aswang, kasabay ng pagsugod kay Doming. Subalit kakaiba ang pakiramdam ni Bakong ng mga oras na yun. Matindi ang pagnanais niyang tapusin ang aswang para makaiwas sa kapahamakan sila Seryo. Sinundan nito si Teodoro habang papalapit na kay Doming. Buong lakas nitong winasiwas ang itak at naputol ang kaliwang kamay ng aswang. Yan ang nababagay sa'yo. Wala kaming ginagawang kasalanan. Pero masyado mong inaabuso ang lakas mo para gawang kami ng masama. Kaya pasensyahan na lang tayo. Wika ng binata. Bagamat pinalalakas si Bakong ng anting-anting na tangan, ngunit labis pa din ang panginginig ng mga panga nito sa nerbiyos. Kagaya ng isang hayop na nasa bingit ng kamatayan, mas lalong naging mabangis si Mang Teodoro. Mas lumakas at lumiksi ito dahil sa sobrang pagnanais na mapatay sila. Tila sinisigurado nitong bago pa man siya mapatay, matapos niya ang buhay ng lalaking pinagseselosan. Maaring mapatay niyo ko dito. Subalit sisiguraduhin ko
Mauunayang kasama niyong dayo. Walang makikinabang kay Maria kung hindi siya mapupunta sa akin. Wika ni Mang Teodoro. Nakaamba na ito sa pag-atake. Alanganin ang posisyon ni Bakong at hindi na niya aabutan ang aswang. Ngunit walang plano si Seryo na mamatay sa gubat na yun. Dala ng pagnanais na makaligtas. Itinaas niya ang dalang itak sa paparating na aswang. At sa paglundag nito, direktang tumama sa puso ni Teodoro ang hawak na patalim. Matapos yon, tumigil ito sa paggalaw. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa nitong makagat sa leeg si Seryo, kaya nawalan ito ng malay. Nanghihina na ang aswang at tila hindi na humihinga. Bakong, Ramir, tulungan niyo ako. Dalhin natin kila Aling Marta si Seryo. Baka may maitulong siya kay Seryo. Wika ni Doming. Walang malay si Seryo subalit walang tigil sa panginginig ang katawan. Ngunit nang makarating sila sa tahanan ng mangkukulam, wala na doon ang mag-ina. Tila inabandona na ng tuluyan ang tahanan. Ang mabuti pa, dalhin natin si Seryo sa bahay ni Mang Mario bago pa tuluyang kumalat yung lason sa katawan niya. Mungkahi ni Bakong. Sa pagmamadali, nakalimutan nila ang bilin ng mangkukulam. Dapat sunugin o pugutan ng ulo ang aswang. Iniwan nilang nakatarak lamang ang itak dahil sa pagkataranta. Kaya habang pababa sila sa gubat, naroon muli si Mang Teodoro. Kahit sugatan, tila mayabang pa ding nakatayo ang aswang. Mas mahihirapan sila ngayon dahil walang malay si Seryo at tumatakbo ang oras. Unti-unti nang kumakalat sa katawan ng binata ang kamandag ni Mang Teodoro. Kaunting sandali na lang. Kakalat na ng tuluyan sa dugo ng kasama niyo ang lason mula sa laway ko. Kung magagawa man niyang makaligtas, sisiguraduhin kong magiging kauri ko na siya. At kung hindi naman, may paglalamayan na kayo. Pero lahat ng yan, kung makakatakas pa kayo dito, Wika ni Mang Teodoro. Sa labis na galit na nararamdaman ni Bakong, hindi maaatim ng isipan niya na isa sa matalik na kaibigan ang mamamatay sa harapan niya. Kaya kinuha nito kay Doming ang itak. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang nilalang na doble ang laki sa kanya. Makikita sa mga mata nito ang intensyong mapatay si Mang Teodoro. Maging ang aswang, nakaramdam ng takot sa pinakawalang presensya ni Bakong. Sisiguraduhin ko, may liligtas namin ang kaibigan ko. Kaya umalis ka dyan sa daanan. Wika ni Bakong. Walang habas nitong tinadtad ng taga si Teodoro. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi ito ng pag-atake. At sa bawat pagtaga, inaasinta niya ang leeg ng aswang. Hanggang sa bahagyang natahimik ang buong paligid. Nang mahulog ang ulo ni Teodoro sa damuhan niya. Mabilis naman itong pinuntahan ni Ramir. Binagsakan ng malaking bato. Hindi na nag-aksaya ng oras sila Doming. Muli nilang binuhat si Seryo at sa kabutihang palad. Nakaabot sila sa tahanan ni Mang Mario at nalapatan ng lunas ang binata. mahusay ang ginawa niyo. Mabuti na lang at matibay din ang loob ni Seryo.
nalalabanan niya ang paghawang ginawa sa kanya. Pero kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, siguradong ikamamatay niya ang hindi pagtanggap sa pagkaaswang. Wika ng manggagamot. Makalipas ang ilang araw na pagpapagaling ni Sergio, nanumbalik naman ang lakas nito. Ngunit kumpara sa dating Sergio, tila mas malakas na ang binata at pinatalas ang mga pandama. Ayon naman sa albularyo, epekto ito ng lason ng aswang. Ngunit wala silang dapat ipag-alala. Ligtas na ang binata at malayo na sa pangyayanggaw. Makalipas ang ilang araw, sumapit na ang pista sa baryo. Masaya ang magkakaibigang nakihalubilo sa mga tao. Pagpasa hanggang ngayon, malaki pa rin ang pasasalamat niya kay Bakong. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang karanasan. Bilang bakasyonista sa probinsya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.